kabanatang ito, pinakitang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Bilang pasasalamat, nagpamisa siya sa iba't ibang simbahan, samantala baliktad ang nangyari kay Kapitan Tinong na dumulong sa pamahalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Salamat kay Tiago at naligtas ka. Salamatan mo ang Berhen ng Antipolo, ang Berhen ng Kasuntusan Tuwang Rosario, at ang Berhen ng Carmen. At bakit mo, Isabel? Di ba dapat salamatan ko rin ng aking manugang si Nares? Ang laki ng tulong niya. Kaibigan pa niya ang punong ministro na ba? Kalokohan. Basta, naniniwala pa rin ako sa milagro ng mga Berhen. Natutuwa ako. At nahuli na nila si Ibarra. Isang kalaban ng gobyerno. Dapat naman talaga siyang makulong. Doña Victorina Linares, halina't pumasok mo tayo sa loob. Mabuting mo po muna tayo pagkat mahaba at pag-uusapan. Linares, sabihin mo nga sa kanila kung anong sinabi ni Kapitan General kay Ibarra. At alam kong lagi kayo nagkakausap nito. Anong hindi? Huwag ka na magpahiya-hiya pa. Na malaman ng lahat ang kalawakan ng koneksyon mo. Aba, nandito na pala ang nobya at mukhang namumutla siya. Magandang umaga. Magpasalamat ka, Iha, at hindi pinambistigahan ng iyong ama. Oo. Maraming salamat sa Diyos. Hindi sa Panginoon lamang, o hindi sa iyo magiging nobyo. Malaki ang naging papel ni Linares sa pagsalba sa iyong ama mula sa investigasyon. Hindi ba Don Santiago? Ha? Oo. Buti nga pala. Magay natin dito. Doña Victorina. Dapat lang. Tandaan mo, Kapitan Tiago, mas daig pa na maagap ang masipag. Nandito nga pala kami para pag-usapan ng Ipagpaunan ninyo po muna ako. Babalik po muna ako sa aking siling. Sige ha. Malagang pag-usap mo kami ni Doña Victorina. Hindi ba mas mabuting marinig ng iyong dalagang ating pag-uusapan, Kapitan Tiago? Nangihina pa si Maria, Dr. Victorina. Hayaan mo natin siya magpapahinga. Ano nga ba ang gusto niyong pag-usapan? Ano pa nga ba? Ang kasal ng mga bata. Walang problema dyan, Doña Victorina. Tuloy na tuloy ang kasal ng dalawa. Isabel! O bakit, Santiago? Magkakaroon tayo ng malaking celebration bukas. Pagpaalam mo sa lahat na malalapit ang pakikipag-isang dibdib ni na Maria at ni Nares. Pero paano? Si Crisostomo. Ano ba niya, Isabel? Dapat ba tayo makilala sa isang filibusterismo? Siya naman nagbuhay sa kanyang sarili libingan. Hindi dapat namamangka sa dalawang ilog ang ating mga anak. Sapagkat kailangan niya lang ng isang mamahalin. Usap-usapan ng mga bisita ang nalalapit ng kasal ni Maria Clara at Linares. Maganda si Maria, ngunit hindi ko sinasang-ayunan na magpakasal siya ng dahil lamang sa kayamanan. Mayaman siya, chika. Ngunit naniniwala pa rin ako na kapisigan ang puhunan ng isang lalaki. Abay, hindi ko aaprobahan yan. Sapagkat ba ibibitahin si Ibarra ay kailangan na niyang magpakasal sa ila. Napakagaling ni Maria, may kahalili kaagad. Siya nga, siyang tunay. Siya nga. Nabalitaan ko na aalis ka na raw sa bayan nito, Padre Salve. Oo, Teniente. Komandante. Natapos ko na kasi ang gawain ko dito. Kaya sa Maynila naman ako ipapadala. Binabati ko nga pala kayo sa dagdag na bituin sa inyong uniforme. At saka, nabalitaan ko din na aalis din po kayo. Kinakailangan po kasi kami ng pamalaan. Ako kasi ang naatasan maging pangulo ng isang pangkat ng mga sundalo. Naatasan kaming pahulihin kung hindi man ay pasusukuin ang mga filibustero sa lalawigan.
Tiyak na labis ang parusa sa isang filibusteros. Teka muna, ano nga ba ang parusa sa pinaka-leader nila? Bitay po. Kawawang Ibarra. Padre Sabe, Komandante, makikihalubilo po sa inyong usapin. Nabalitaan ko pong hindi nabibitayin si Senyor Crisostomo Ibarra. Ha? Hindi bibitayin? Ano kaya ang pwedeng parusa sa kanya? Teniente Guerrero. Ipapatapon daw po ang magiting na anak ni Don Rafael, Padre Salve. Sayang makakaligtas sana ang binata sa mga investigador kung hindi niya lamang inamin na siya ang nagsulat sa liham na kanyang ipinadala sa kanyang kababata bago ito nagpunta sa Europa. Maraming salamat sa iyong oras, Padre Salve. Binabati kita, Binibining Maria. Inuna mo ang sariling kapakanan sa lalaking may mabuting layunin sa kanyang bansang sinilangan. Hatid niyo po ako sa aking silid. Bakit iya? May sakit ka ba? Ako po'y nahihilo, kailangan ko mamahinga. Sabihin niyo na lang po sa aking ama, ako'y matutulog na. Halika na. Inalis niya ang kanyang alahas habang tinatanaw ang kapaligiran nang biglang bumalik ang kanyang mga ngiti nang makita niya ang taong kanyang iniibig. Crisostomo? Crisostomo! Maria! Crisostomo, buti nagkita tayo. Paano ka nakalayo sa bilangguan? Iniligtas ako ni Elias sa bilangguan na pinagatiran ko na isang mapagmahal na kababata at matalik kong kaibigan. Natatandaan mo po ba ang sumpang ipinangako ko sa iyo sa harap ng bangkay ng aking ina na ikay aking paliligayain anuman ang mangyari sa akin? Hinangad kong ialay sa iyo 1,001 katuwaan sa buhay, pag-ibig, kalayaan at karangalan. Pero ikay nagkulang sa inyong lupa sapagkat di mo naman siya ina. Naunawaan kita, Maria. Karapatan mo humanap ng ibang pagmamahal. Alam ko na di tayo muling magkita. Bata ka pa, Maria, at karapatan mong lumigaya. Alam ko na matutuwa na rin ang nanay ko sa pagsikap na ikay makausap at ipadama sa iyo na ikay aking napatawad. Maging maligaya ka sana, Maria, at paalam. Naparito ka, Crisostomo, upang hindi ako'y patawarin. Naparito ka upang ako'y husgahan at lustatin. Narito ako hindi upang ikay husgahan. Gusto lamang itang makita sa huling pagkakataon. Sa pagkikita natin ngayon, magkakaroon ka na ng katiwasayan. Minamahal kita, Crisostomo. Alam mo yan. Pero kailangan muna natin maglayo ng landas. Utos ng kapalaran. Hindi mo alam kung sino talaga ako, Crisostomo. Ugat na kasaysayan! Patawarin sana ako ng aking ina sa pagbunyag ng sikreto ng aking ama. Sikreto? Sikreto ng iyong ama? Oo, Crisostomo. Hindi si Kapitan Tiago na dati mong kaibigan ng tunay kong ama. Kung hindi si... Sino? Sino, Maria Clara? Magpakainawan ka, Maria. Ibulong mo sa akin kung natakot ka na baka may makarinig. Hindi ako makapaniwala, Maria. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa'yo. Simula na nagkaunawaan tayo. Ay, pruweba ka ba na siya ang ama mo? Ito ang liham ng aking ina. Sinulat niya to nung pinagbubuntis niya ako. Gusto niya akong mamatay at wag nang isilang sa mundong ito. Para narating sa iyo ang sulat. Nagkulang ako sa iyo, Crisostomo, pero hinangad ng mapagmahal mong kababata at kaibigan na yatid ka sa bilangguan. Baka nakalimot ka, Maria. Naipit ako sa dalawang nagtutunggaliang bato, ikaw, Crisostomo, at ang ama kong katunggalian mo. Kinalimutan kita, alang-alang sa amang nagdurusa. Kung nagpakasal ako sa iyo, walang ihaharap na muka ang ama ko sa lipunan. Natitiyak akong sa susunod, susulutin mo rin niya ang aking ama-amahan na nagbigay sa akin ng pangalan, kasaganaan at karunungan. Dalawang kaluluwang nanimighani. Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay nakakaalam. Parang awa mo na, mahal ko. Parang awa mo na, mahal ko. Patawarin mo ko. Huwag kang lumuhod, Maria. Hindi mo kasalanan ng lahat. Biktima lang tayo ng pagkakataon. Labag sa kalooban ko lahat, Crisostomo. Pero tandaan mo, kung ikasal man ako kay Linares, hindi ko makakalimutan ang mga pangakong binitawan ko sa'yo na mamahalin kita hanggang dulo. Anong plano mo ngayon, Crisostomo? Sabihin mo sa akin nung may maitulong ako sa'yo. Madilim ang kinabukasan ko, Maria. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
di rin magtatagal at malalaman din ng may kapangyarihan ng pagtakas ko. Sa huling pagkakataon, binigyan ng yakap at halik ni Ibarra si Maria Clara na nangangahulugan na magpapaalam na ito. Labis na pighati at lungkot ang nararamdaman ni Maria Clara nung magpaalam na si Crisostemo Ibarra. Pagkat pag-ibig kong ito'y naan sa'yo, ako'y ng puso maghihintay. Sa bawat sandali, luhay na papawi ng hangin. Naghihintay pa rin, mag-iisang ating mundo. Tayo'y muling magtatagpo. Kahit ngayon'y magkalayo, Ang buhay ko't puso'y mananatili sa iyo. umaasang muli kang makakasama. Di man makita sa ngayon. Nakalaya sa bilang. Itaan ko, naaalis ka na raw di sa bayan.